Ang ganda pangako na binigay ng Diyos, no? Dahil, gaya na sinabi ko sa 63:9 ng Isaias, nahihirapan siya kapag nakita tayo na naghihirap. Lahat ng paghihirap natin, nahihirapan siya. Kasama yung pagkain, yung walang bahay, walang lupa, at din yung sakit. Pero kahit mayroon ka noon, gaya nga ng mga tao sa ngayon, no? Na mga may kaya, mga milyonaryo, bilyonaryo pa nga. Meron sila noon sa mga binanggit natin, meron sariling pagkain, sagana pa nga, no? May sariling bahay, mansyon pa nga, sariling lupa, hektarya pa nga. At iba ay kapag dumanas sa sakit ay may mga espesyalista, mga doktor, na gumagamot sa kanila. Pero kahit na meron ang mga taong iyon, di nila matatakasan ang epekto ng katandaan, di ba? May tao ko na bang nakita ngayon na nabuhay noong 18th century? Buhay pa ba ngayon? Wala. Lahat ay nasa libingan. Patay na. O dahil hindi man siya nagkasakit, tumanda din. At naranasan yan. Kahit ng mga kilala nating mga mayayaman ngayon, gugulat ka lang, nangangamatay na. Kaya kasi walang silbing kayamanan, di na kayang tutasin ang epekto ng pagtanda. Ang pagtanda mismo ng tao. Pero anong sinabi ng Diyos? Tandaan, nahirapan siya kapag nahirapan tayo, lalo na kapag nakakaranas ka na ng epekto ng pagtanda. Oo. Kahit ano pang banat na mukha mo para magmumukha kang sariwa ang mukha. Pero minsan nandito sa lalayan, nakikita, nangungulubat pa rin. At talaga sa bandang huli, namatay. Bihira na ngayon lumagpas ng 100. Pero ganito ang sinabi ng Biblia. Ang gandang pangako yan. Yabang nasasaktan ang Diyos, nahirapan din ang Diyos kapag nakikita tayo naghihirap dahil sa katandaan. Ayaw makita tayo nagtanda, tumanda. Kasi pag tumanda ka na, dami ng sakit-sakit. Dami ng mga aray, tiis. Ang dami na. Ngayon ganito ang pangako ng Diyos. Basahin natin ang binanggit ng Biblia sa Job 33:25. Tinalakay ko na ito noon, pero noon kasi medyo maingay yun, may hangin. Sa labas ako nag-video noon. Gusto kong ulitin iyan kasi napakagandang pangako. Ganito ang sinabi sa 25 ng Job chapter 33. Kasi naranasan ito ni Job. Si Job noon ay pinahirapan na ng malubhang sakit sa balat, no? Talaga nagpahirap sa kanya. Mumukhang matanda na talaga siya. At matanda naman talaga si Job. Pero anong sinabi niya ni Moises, nung isulat ni Moises, ang ganito sa Job 33:25. Anong sinabi? Magiging mas sariwa ang laman niya kaysa noong kabataan siya. Tigil natin yan. Yung laman daw natin sa ngayon ay nangungulubot. Ngayon, pag titingnan mo ang laman mo, tapos tingnan mo yung picture mo nung ikaw ay 15, kung nakapag-tago pa kayo ng picture noon, tapos kita mo yung mga balat natin ang kikinis, sariwang-sariwa. Oo. Tayo na lang nangangarap, sana bumalik ang panahon. Pero hindi lang pangarap yan. Gagawin talaga ng Diyos. Magiging mas sariwa ang laman niya kaysa nung bata siya. Magandang pangako yan. Kumusta ang lakas? Babalik ang lakas niya gaya nung bata pa siya. Kaya ibabalik ng Diyos ang kalakasan ng tao kung gaya ng bata pa siya. Hindi ka na mainggit sa mga bata na kapag tumakbo, takbo lang dyan, tumba preso, o ano pa mga dinaanan din natin, ang lakas-lakas pa talaga natin. Pero sa ngayon, naku po, kaya ang gandang pangako ng Diyos na Jehovah dito, ibabalik niya ang nawawalang lakas natin. Hindi na lang yan magiging isang pangarap. Mangarap ka na lang, hindi. Pangako yan ng Diyos na Jehovah. Bakit nga tayo makapag
pagtitiwala dito. Sapagkat ang Diyos nangangako, hindi napapako. Hindi yan tao na pag nangako, napapako. Ang Diyos, gaya na sinabi ng Biblia, hindi makapagsisinungaling. Tito 1:2. Tatalakayin natin yan ang mga tekstong yan sa hinarap kung bakit tayo makapagtitiwala talaga nito. Pero pansamantala, tinitiyak dito na ang mga tao na matatanda sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Jesus, pag dumating yung kaharian, siya yung hari. Siyempre, ang ating Panginoon Jesus, siya ang itinalagang hari ng Diyos. Magiging sariwa ang laman ng mga tao kaysa noong kabataan siya. Di ba ang gandang pangako yan? At babalik ang lakas niya nung bata. Kaya wala ka makitang matatanda. Wala na rin home for the aged. Wala nang bahay para sa matatanda. At wala na rin mga matatanda ka na uugod-ugod. Wala nang tao na 3 ang paa. O bakit ka ba minsan pa nga, hindi lang 3, 4 ang paa. Sabi nga ng iba, hindi lang 4 minsan. No? Ang dami ng paa. O bakit dumami ang paa ng isang tao? Kasi una, sa 3, tungkod. Sunod, yung ng stroller na kailangan na gawin niya para i-guide ang kanya sarili sa paglalakad para hindi matulog. Wala na yan sa hinaharap. Pagkaganda-gandang pangakong yan. So, na-resolve natin ang mga bagay na nagpapahirap sa tao. At ipinakikita din ng Diyos. At sabi na 15:4 ng Roma, at ang bagay ay isinulat noon ay isinulat para sa ikatututo natin. Matuto tayo. At sabi doon, binibigyan tayong pag-asa. Ito na nga yun. Karoon sa ganang pagkain, sariling bahay, sariling lupa, no? Sariling trabaho, wala nang sakit, wala nang pagtanda. Ang ganda. Gagawin ulit yan ng Diyos kasi nahihirapan siya kapag nakikita tayo nahihirapan. Nahihirapan din siya kasi mahal na mahal niya ang mga tao. Di ba ang ganda? Mahal na mahal niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal niya ang lahat ng tao. Gusto na talaga makita tayong masaya, panatag, payapa, maginhawa. Maginhawa sa lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa inyo. Yung pinalakay natin ito, napakaganda. Asahan natin yan. Kapag ipinangako yan ng ulit ng Diyos na hindi makapagsisinungaling.